We glorify, we magnify your name, Father, in the name of Jesus. Give us, Lord, the broken and contrite spirit, for God will not despise us. Forgive us, O Lord, for all our sins, for you are faithful and just to forgive and to cleanse us for all unrighteousness. If we ask, we shall receive. Seek, you shall find. Knock, and the door will open unto us. You said, call unto me, you will answer us. Show us great and mighty things. Father, we ask, O Lord, that we glorify you, we magnify you, Father. We invite the Holy Spirit to our midst, O God, to guide us, lead us, Lord. Give us the heart of worship, O God, that we will worship you in spirit and in truth, O God, in the name of Jesus. Purihin ka, O Diyos, sa buong isang linggo na nagdaan, na patuloy mo kaming iningatan, ginabayan, O Diyos, at tunay nga po, that we will serve you with all our heart, soul, mind, and strength. Salamat po, Ama, sa buhay ni Pastor na nasa Puray, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan at gabayan, at patuloy na may the Holy Spirit flow, O God. I pray in Jesus' name we ask. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ba ina-bless ng isang linggo? Amen? Sino po yung mga pinagpala dito ng Diyos? Ang hina naman! Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay po ng bawat isa. Alam niyo po, napakabuti po ng Diyos sa lahat po ng ating mga panalangin. He will meet us more than what we have ever prayed for. Amen? Yung minsan yung panalangin natin, ganito lang, si Lord, kita niya yung buong picture ng buhay natin, ibubuhos yung pagpapala sa ating mga buhay. Amen? Patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya, patuloy tayong lumakad sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya naman, tayong lahat ay magpupulit, magpapasalamat sa ating pag-aawitan. Maari po ba umikot tayo, kamayan natin ang bawat isa. Batiin po natin ating mga kapatiran. Amen? You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you, all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, all about you. It's all about you, Jesus. We praise you, O Lord. We glorify your name sa umagang ito. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you, Lord Jesus Christ. We praise you and glorify your name, Panginoon, sa umagang ito. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. It's all about you. It's all about you. All about you. It's all about you, Jesus.
praise you, Jesus. Nobody else, nobody else, nobody else, 'cause it's all about you. Nobody else but you, Lord God. Nobody else, nobody else, nobody else, 'cause it's all about you. We sing, nobody else but you. Nobody else, nobody else, nobody else, 'cause it's all about you. Nobody else, nobody else, nobody else, 'cause it's all about you. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. We sing, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you, Lord. It's all about you. All about you. It's all about you. Jesus, 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 Jesus. Amen. All the praises and glory is all about you, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Ama. At sa umagang ito, Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Take us, Lord, deeper and deeper in love with you, Father God. Nasa paglakad namin sa salita mo, Panginoon, samahan niyo po kami in all circumstance ng aming buhay, Panginoon. In all the seasons of our lives, Panginoon, maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa kalungkutan, sa kaligayahan, sa karamdaman man yan, Panginoon, sa mga kagipitan, O Lord, hindi mo kami pinabayaan at hindi mo iniwan ang mga anak mo, O Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at ang puso namin ay nagagalak at patuloy kaming aawit, patuloy kaming magpapasalamat dahil napakabuti mo, Ama, napakabuti mo. There is a longing only you can feel, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I've known. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close with your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before, and I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. Praise the Lord Jesus Christ. Glorify your name, O God. Sunrise to sunrise, and I will seek your face, drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found
mga panalangin, ang ating mga papurit, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify your name, O God. Praise you, we honor you, we lift you up, Lord, in our lives. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close with your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. We praise you, Lord Jesus. And as we continue, Lord, to lift our voices and sing our praises to you, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, we will give thanks and we will rejoice because it's all about you, your greatness, your goodness, your faithfulness in our lives. Walang ibang maitataas kundi ang pangalan mo, Jesus, sa aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your ways. Jesus, lover of my soul, all-consuming fire is in your gaze. Jesus, I want you to know, and I will follow you all my days. For no one else in history is like you, and history itself belongs to you. Alpha and Omega, you have loved me, and I will spend eternity with you. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your ways. Jesus, Lover of my soul, we thank you, Lord Jesus Christ, for being with us. all-consuming fire. We praise
praise you, O Lord, for your goodness and for your faithfulness in our lives. We glorify your name, Panginoon, sa umagang ito. Napakabuti mo, O Diyos. And I will follow you all my days. For no one else in history is like you. And history itself belongs to you. And Alpha and Omega, you have loved me. And I will share eternity with you. It's all about you, Jesus, and all this is for you. For your glory and your fame, it's not about me. As if you should do things my way. You alone are God, and I surrender. It's all about you, Jesus, and all this is for you. For your glory and your fame, it's not about me. As if you should do things my way. You alone are God, and I surrender. It's all about you, Jesus, and all this is for you. For your glory and your fame, it's not about me. As if you should do things my way. You alone are God, and I surrender. You alone, O Lord. You alone are God, and I surrender. You alone are God, and I surrender to your ways. Lord, we lift you up. We praise you. We glorify your name. Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming mga panalangin. At alam namin, O Lord, that you have in store great and great things in us, O God. At samahan niyo po kami sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat-lahat. This is our prayer and heart's desire. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Ngayon po, dako naman po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibibigay po ng ating mahal na pastor, Pastor Melvin Bista. Ipanalangin po natin siya. Ama, salamat po sa buhay ng aming mahal na pastor. Bigyan mo po siya ng anointing, O God. I pray, O Lord, that help us not to be the hearers but the doers of your word, Father. In the name of Jesus. Thank you. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Sa buong linggong nagdaan, tayo ay patuloy niyang ginagabayan at patuloy na dinidinig ang ating mga panalangin. Purihin ang Panginoon. Nabanggit nga po ng ating kapatid kanina. May mga panalangin ho tayo na araw-araw natin dinudulog sa Diyos. Pero yung katugunan ng Panginoon, sobra-sobra pa sa ating ipinapanalangin. Amen po ba?
Kung matatandaan nyo po, I think mga nakaisang buwan na or bago tayo magkaroon bago natin i-celebrate yung ating 33rd anniversary, we pray na magkaroon tayo, maayos yung ating air conditioning dito. Purihin ng Panginoon, binigyan ho tayo ng 2. Kasi yun yung prayers natin eh. Tapos, sinamahan ng bonus ni Lord ng 2 malalaking electric fan para nga naman mabilis kumalat yung lamig. Pero kaninang umaga at kahapon, purihin ng Panginoon, hindi pa pala tapos si Lord. Kasi may paparating pa pong 2 aircon. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ng Diyos sa kabutihan niya, sa buhay ng kapatiran na ginamit na instrumento ng ating Panginoon para, kumbaga, hindi kontento si Lord sa ganitong temperature lang. Gusto ni Lord ata, darating ang pagkakataon, naka-coat and tie. Mga naka-blazer na tayo rito. Amen po ba? Amen. Kaya sige po, bigay po natin malakas na papurit pa salamat sa ating Diyos. Hallelujah. Tunay nga po na ang ating pag-asa ay lagi lamang nakalagak sa ating Panginoon. Sa mga nangyayari ho sa ating buhay, sa paligid ho natin, maraming pag-aalinlangan sa ating isipan kasi lagi din nating naiisip at lagi tayong dumidepende sa kakayahan ho natin. Kamakailan lang ho, di ba po, nagkaroon ng gulo sa bansang Israel at Iran. Tapos, I think last week, nagulat tayo na nakisama pa ang USA. Kaya nga talaga yung mga aral, yung mga turo ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Archie, napapaalalahanan tayo na talaga't mangyayari yan. Kaya nga ang prayer, di ba, ang daming takot na dinala sa atin yung mga pangyayaring yan. Pero purihin ng Panginoon, dahil kasi parang thinking natin, makikita nyo sa social media, start na doon nung World War III. Pero purihin ng Panginoon, di ba, last week lang, nagkaroon po ng ceasefire. Kasi tayo, lagi tayo nakadepende kung ano yung laman ng isipan natin at nawawala lagi sa equation ang kapangyarihan ng Diyos. Yung mga bagay na imposible ho sa atin, sa Lord, posible yun. Hindi nga natin alam ang plano ni Lord, kung kailan nga mangyayari yung lahat ng nasa kasulatan. Ang problema, pinangungunahan natin lagi si Lord. Di ba po? Lagi natin siyang parang nawawala siya at umaasa tayo o kaya dumidepende tayo sa talino ng tao. Pero purihin ang Panginoon dahil tayo ay nananampalataya sa Kanya, ang pag-asa natin ay laging nakalagak sa Kanya at alam natin at naipaalala sa atin, naituro sa atin na ang lahat ng naririto sa lupa ay panandalian lamang. Pinapakita sa atin ng ating Panginoon na sabi nga, ilang beses siguro natin narinig to, na tayo dito sa lupa ay makikiraan lamang. Kasi hindi iyan ang ating, kumbaga hindi ito ang ating tahanan. Sa mga nananampalataya, sa mga kumikilala sa Diyos, hindi ito ang ating bahay o hindi ito ang ating mundong lalakaran. Meron tayong eternal na buhay, meron tayong buhay na walang hanggan na nag-iintay sa atin. At pagdating doon, wala na ho tayong pagtitiis, wala na ho tayong paghihirap ang mararanasan. Ngunit, kailangan natin i-grab ang opportunity na habang tayo na dito sa lupa, tayo ay makapamuhay ng matuwid kay Kristo. Ito po yung huling Sunday ng second quarter, yung pagtungo natin sa Diyos. At isang pagpapakita ho ng pagtungo natin sa Diyos ay ang ating pag-asa ay nakaangkla sa Kanya. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. At ngayong umaga, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Roma 12, 1 hanggang 21. Kumbaga, yung buong chapter 12 ng Roma. Sabi po diyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ilagay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos.
Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Take note po, Hindi ho tayo yung magbabago, di ba po? Wala mang magbago sa ating paligid, ngunit binabago ng Diyos ang ating pag-iisip. Ang pananaw natin sa mga nangyayari sa paligid na iiba kumpara nung hindi pa natin nakakilala ang Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakiisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Kaya importante ho ang role ng bawat isa sa atin. Parang tayo po dito sa simbahan, lahat po tayo dito may kanya-kanyang gampanin. Maaaring hindi man nakikita dito sa harapan ng inyong gampanin sa simbahan, may importante po iyan. Maaaring ang gampanin ho natin dito sa simbahan taga-ayos, taga-linis, taga-organize, o maaaring ang gampanin ho natin dito ay board of elders ho tayo, o pastor ho tayo, o miyembro ng ministry, importante po tayo sa katawan ng Panginoon. Kumbaga, kasama ho tayo, hindi ho tayo parang may level-leveling na tinatawag. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahaging at magkaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang kaloob na yan. Kaya kung meron hong kaloob sa inyo na ibinigay ng ating Panginoon sa pag-awit, sa pagtugtog, pinapalalahanan ho namin kayo. Welcome na welcome ho kayo sa music team. Paggamit ho natin yan, talentong yan, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo ng buong galak. Parang sinasabi dito, no? Kung pinagkalooban ka ni Lord, at ang desire mo rin naman, magamit yung kaloob na yan sa gawain ni Lord, ibigay mo yung 100%. Hindi yung, magaling kasi siya kumanta, na-commit siya ng nanay niya. Magaling siya tumugtog, na-commit siya ng tatay niya. Hindi yung tao mismo ang nag-commit. Ngayon, kung ikaw naman yung naroroon, ikaw naman yung may talentong yan, isipin mo na lang, kanino ba galing yan? Di ba sa Panginoon? So pag ibibigay mo kay Lord yan, ibigay mo na yung best para kay Lord. Hindi pa pwedeng okay na yan. Hindi pa pwedeng sakto lang. Bigay mo na yung best. Kasi yung binigay naman sa'yo ni Lord, hindi naman yan yung ordinaryo lang. Special ka nga kay Lord eh. Kaya nga ikaw ang pinagkalooban ng ganyang gift para magamit sa kaluwalhatian niya. Maging tunay ng ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pagkaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Pinakitaan ka ng kabutihan, ang sukli mo,
kabutihan din, pero masigit pa. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Ay, kanino ba nakaangkla ang ating pag-asa? Di ba sa Diyos? Magtiyaga kayo sa inyong kapaghatian at palaging manalangin. Last Wednesday lamang po, iyan ho yung topic natin sa Bible study. Pagtiyagaan ang kapighatian at palaging manalangin. Bakit? Kasi ang pag-asa natin nasa Diyos. Alam natin na lilipas din yan. Hindi man ho natin mapagtagumpayan dito sa lupa, pero andoon ang ating pag-asa at kasiguraduhan kung tayo ay totoong kumikilala sa Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen po ba? Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Take note po meron sa dulo, huwag sumpain. Kasi baka mamaya ipinalangin mo nga, pero ang panalangin mo, mapahamak siya. Makigala kayo sa nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. 16. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. 17. Huwag ninyong gantihan ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng mga Christian lang. Sabi, kasama ng sino man. Born again man yan, hindi man yan natin kasama sa pananampalataya, mamuhay tayo ng mapayapa. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy, Lord, na pribileyo at kalayaan na pinagkakalob niyo po sa amin na makapagbasa, makapakinig ng iyong salita. Anumang oras ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po, Panginoon, ay inyong tinipon, hindi lamang po makapagbigay ng papurit pa, salamat at pagsamba sa inyo, bagkus kami ay mapaalalahanan kung paano po kami mamumuhay ng matuwid kay Kristo. Panalangin po namin, Lord, na kasakasama ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, patuloy na buksan ang aming mga pandinig, ang aming puso't isipan, upang ang lahat ng aming mga nabasa ay manatili ito sa aming mga puso at isipan. At higit sa lahat, ito ay aming malakaran sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, maging ang inyong lingkod, sa inyo lamang po ako dumidepende, Panginoon. Humingi po ako ng karunungan at katalinuhan upang ang mga salita mo ay maiparating sa mga kapatiran ng naayon sa iyong kalooban, katuruan. Lalo na, Panginoon, ng may katapangan at higit sa lahat ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung meron ho kayong Bible, pag binuksan niyo ho yung inyong Bible at tinignan niyo po yung Roma 12, ang pamagat po niyan ay pamumuhay Kristiyano. Pag tinignan ho natin tong buong chapter 12 na to, ito ay isang pagpapaalala sa atin na paano nga ba tayo dapat namumuhay dito sa mundo na ating nilalakaran. Habi dyan, sa verse 1 to 2,
Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Bakit? Kasi ang ating Panginoong Hesus ang isang natatanging magandang ehemplo kung paano nga ba tayo magbibigay pasasalamat sa Diyos. Kundi ibigay ang ating buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pwedeng ito lang, okay na yan. Di ba parang, total naman, nagsisimba naman ako every Sunday. Or baka nga mamaya, sa ating buhay, sa mga kilos at gawa natin, nakikita lang ang ating pagiging Kristiyano pagka naririto tayo sa loob ng church. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Nakakalungkot po, kasi may mga kasama ho tayo sa pananampalataya na purihin ng Panginoon kasi nakakilala sila sa Diyos. At yun din naman ang ating hangarin na tayo magamit ni Lord upang ma-share yung salita, yung mabuting balita. Sa sobrang passionate niya, sa pagiging Christian niya, nagpatato siya nung memory verse niya rito para daw mapapaalalahanan siya. Kamakailan lang ho, di ba, naipaalala din ho sa atin yan, naituro ho sa atin yan. Kumbaga kapatid, kung may tattoo ka na ngayon, or nung bago ka pa maging Kristiyano may tattoo ka, okay na yan. Ibig sabihin, pinatawad na ni Lord yan yung ginawa mo na yan. Pero yung nakakilala ka at alam mo na ang iyong katawan ay templo ng Diyos, wag naman. Wag na ho na tayong magpatattoo pa. Ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin, ang ating kaligtasan, pagtubos at puwang sa walang hanggang kasama si Kristo ay dapat magbunga ng pagsamba sa Kanya at patuloy tayong mamuhay na matuwid kay Kristo. Bilang tugon sa Kanyang awa, kabutihan at katapatan, dapat nating ialay ang ating sarili bilang isang buhay na handog. Hindi tayo dapat maging katulad ng mundo. Yun na kasi yung kalakaran. Para madali ko silang maakay, kailangan makiayon din ako sa kanila, ganito dapat ang aking pananamit, ganito dapat ang aking ayos ang buhok, may tattoo sila, dapat makitattoo din ako. Okay lang sa kanila yung ganito para maging okay ako sa kanila, kailangan sama din ako sa mga gimmick nila na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi tayo dapat maging katulad ng mundo. Sa halip, dapat ay naiiba ang pamumuhay natin sa mundo. Habang pinapalakas ng pag-asa sa Diyos at nagpapanatag ng Kanyang awa. So, ating tignan kung gaano dapat maging kakaiba ang buhay natin sa ngayon. Sabi po, kapag tayo'y pinapalakas ng pag-asa natin sa Diyos, maaari daw nating pagpalain ng iba sa halip na isumpa. Maaari natin pagpalain ng iba sa halip na isumpa. Sabi po sa verse 14, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Kapag tayo ay inuusig, human nature ho natin yan. Either depensa ho natin yung sarili natin, or kung ginawan tayo ng masama, may bawi tayo. At yung pagbawi natin na yun, sinisigurado ko, mas higit pa yan doon sa ginawa sa'yo. Di ba po? Nung bata lang lamang ho tayo, di ba po, yung mga lalaki dyan, di ba, yung mga kalaro natin sa kalye, nung tayo bata pa, di ba pagka nabatukan ka, may bawi ka, pero yung bawi mo hindi batok, suntok. Kasi human nature natin yan. Na hindi tayo parang feeling natin, argabyado tayo para makabawi ka, talaga ibibigay mo yung todo.
Kapag tayo ay inuusig, ang natural na tugon ng tao ay ang protektahan ang sarili at isumpa ang mga nag-uusig. Kung hindi man natin kaya physically yung tao na umusig sa atin, tatandaan ko po nung bata ako, nabully din ho ako sa eskwelahan eh. Grade 3 ho yung nambully sa akin. Siyempre, malaki ho eh. Hindi talaga ako ubra. Inampas-ampas ako ng sombrero niya. Pareho kaming Boy Scout eh. I think Cub Scout pa nung time na yon kasi bata pa kami. Tanong niya sa akin, lalabang ka? O siyempre ako naman, medyo tapang-tapangan ka dahil feeling ko yung mga kaklase ko, poprotektahan ako eh. Sabi ko, bakit? Tapos paglingon ko, wala na yung mga kaklase ko. So, pinagpapalo niya ako noon. Ano yun? Grabe. Alam niyo yung sa sobrang galit mo, namimitig na yung luha mo, pero wala kang magawa. Sabi ko sa sarili ko noon, yung parang talagang, kumbaga, may araw ka rin. Kumbaga, inisip ko na kagad, kailangan ko isumbong to sa Kuya Imbuko, yung malaki naming pinsan. Kaya isusumbong ko to sa mga kalaro ko sa amin. Pag nakita to, wag lang siyang dadaan sa amin. Alam niyo, nagkita ho uli kami noon. Sumunod ng taon, nagkita ho kami. I think grade 5 na ata ako noon. Tapos grade 6 siya. Nung nagkita ho kami, sobrang bait niya na sa akin. Kasi estudyante siya ni Mime eh. Kaya nung nakita ko siya sa classroom, sabi ko, tatanda mo ko. Doon. Sabi ko, natatandaan mo ko? Grade 2 ako noon eh. Sabado. Doon sa drinking fountain, ako yung pinagpapalumo noon. Pero nung pagkakataong yon, malaki pa rin ho siya sa akin eh. Talagang di pa rin uubre. Ang padrino ko na lang noon, nanay ko. Sinumbong ko. Kasi human nature yun. Parang ang dating, kulang na lang sabihin ko sa nanay ko, iganti mo ako, baksak mo yan. Ang bait nun. Talagang pag nakikita ko nun, nag-aabot na kaagad sa ng chichirya. Tapos yung gamit ko, bubuhatin niya na. So, nabaliktad. Gayun din ho tayo bilang Kristiyano. Kung tayo ho magmamalaki at piling ho natin na argabyado ho tayo, tiyak gaganti ho tayo. Maaring hindi natin nauunawaan ang kalooban ng Diyos at minsan ipapanalangin pa natin o kaya may nangyaring masama sa Kanya, numero 1 pa tayong natutuwa at magsasabing, buti nga sa'yo. Kasi, masyado kang nag-aargabyado ng mga kapatiran o nag-aargabyado ka ng tao, buti nga sa'yo. Tama lamang siya sa'yo. Kaya nakakalungkot po, dapat to hindi ho lumalabas sa bibig ho natin yan. Dapat to hindi ho natin naiisip pagka merong hindi magandang nangyari sa mga taong umuusig sa atin. Mahirap po ba gawin yon? Mahirap. Kasi hanggat nasa katawan lupa tayo eh. Pero sino ang magbibigay ng habag sa atin? Ang Diyos. Kasi ang pag-asa natin nasa Diyos. Alam natin na anuman ang ginawang hindi mabuti sa atin, Diyos ang siyang gaganti para sa atin. Pangalawa, maari tayong mamuhay ng mapagpakumbaba at hindi mapagmataas. Kapag tayo ay pinalalakas ng pag-asa natin sa Diyos, maari tayong mamuhay ng mapagpakumbaba at hindi mapagmataas. Sabi po sa verse 16, magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Purihin ng Panginoon. Habang tayo ay umuunlad sa buhay, maaari nating isipin na nakakaangat tayo o mas magaling sa iba. May kaugalian tayong maging mapagmataas, lumayo sa mga mabababa, at maging matalino sa sarili nating paningin. Ngunit hindi dapat mamuhay ng ganito. Sa halip, na ituring ang ating sarili na higit sa iba, dapat tayo'y
makipagkaibigan sa mga taong mababa ang kalagayan. Sa buhay po natin ngayon, kung susundin natin ang pamantayan ng tao, marami ho talaga sa ating nakaangat sa iba. Meron po akong na-experience, andyan po kami sa Marikina Valley noon, nakaupo ako doon sa tarangkahan habang nag-iintay. May dumating na sasakyan, ganda ng sasakyan Chrysler, sabi ko, bigatin, ang ganda. Pinaalis siya nung gwardya, kasi bawal ho waiting doon sa harapan. Kumbaga, drop off lang, pick up. Tapos kita ko, binaba nung mama yung bintana. So, siya may-ari kasi wala siyang driver At makikita mo naman sa itsura niya kasi talagang mukhang big time. Sinusurot-surot niya yung guard. Tapos, may lumapit na isang gwardiya, in-assist, nakapag-park siya doon sa gilid lang, mismo. Yung naka-reserve parking. Tapos pagbaba niya, eto na, di siyempre ako naman, may pagka-tolits din. Tinignan ko kung ano gagawin ng mama. Talagang hinanap niya yung guard. Tapos sinurot-surot niya. Sabi niya, hindi mo ba ako kilala? Stockholder ako rito. Sabi niya ganun. May share ako rito, gato ganyan. Tapos yung guard talagang, grabe, nanliit. Nanliit talaga yung guard. Sabi, gusto mo ipatanggal kita? Grabe ho, no? Kung ako ho yung nandun sa katayuan ng guard, sabi ko, grabe, ang hirap. Unang-una, kumuha na ng komosyon Marami na nakatingin, pati yung mga street vendor doon, nakatingin na. Kasama ho ako doon sa nakatingin. Nakikiusi din. Sabi ko, ang hirap ng sitwasyon. Tapos sabi nung iba, grabe naman, maririnig mo doon sa ibang naka-umusyoso. Grabe naman, ganyan, sobra namang alipustahin yung gwardya. Ganun ho kasi kalakaran ho natin dito sa mundo natin nilalakaran Ang pagrespeto sa tao, nakadepende kung ano ang kanyang katayuan. Totoo naman, ako, minsan nararanasan ko rin yan Parang feeling ko, nade-degrade yung pagkatao ko pagka yung sinisitsitan ka ng gwardya. Diba yung, bawal dyan. Pero pag inunawa mo maigi, ginagawa niya kasi yung trabaho niya Kasi yun ang kanyang mandato na bawal magpapark doon or bawal magpaintay doon. Kaya lang, kung titingnan din ho natin, ganun din, yung respeto din dapat ng gwardya doon sa taong sisitahin niya, regardless kung iyan ba'y mayaman o hindi mayaman. Kasi din yun, dapat nire-respeto din. Kasi pwede mo namang sabihin na, ay, paumanhin po, bawal ho kasi dyan, diretso na lang ho tayo. So ako naman, pag nasita, minsan ganyan din yung feeling, nanggigigil ka, pero purihin ng Panginoon, glory to God, pinapaalalahanan tayo. O wag mag-init ulo mo. Pasalamat ka na lang. Bakit po? Hindi ho natin alam kung sino makakahalubilo ho natin sa daan Driver ka, singit ka dito, singit doon. Nasingitan ka, galit na galit ka. Paano makakatapat mo uli dyan yung mga kagaya nila Jason Eibler, Rolito Go? Paano na? Sa konting abala, sa konting pag-giveaway, di makakauwi ka pa sa pamilya mo. Kamakailan lang di ba? Yung sa Antipolo, yung nabaril, di ba po? Pinagtulungan, hindi natin alam kung ano reason behind, pero grabe, no? Nadamay tuloy yung misis niya, nabaril niya. Tapos sa Facebook, pag nag-check kayo, dami nagsusuntukan ng mga rider at jeepney driver, lalo dyan sa Antipolo. Kaya matatapang daw mga taga-Antipolo, totoo ba yun? Yung tapang na yan, dapat lagay ho natin sa tamang lugar. Hindi tayo dapat mamuhay ng ganito. Minsan nawawala ho yung damit nating bilang Kristiyano kasi feeling natin naapakan yung ego natin. Feeling natin, grabe. Ako pastor dito, pinagbubuhat niyo ako ng mesa. Ako pastor dito, utusan niyo ako. Parang di naman ata tama yun. Pero kung isipin natin, pastor, ikaw yung pwedeng gumawa na nandyan Dahil ba pastor ka, dapat uupo-upo ka na lang dyan? Dapat may red carpet dyan?
Pero purihin ng Panginoon, hindi ho ganyan na itinuturo sa atin, Lord. Bakit po? Kasi mismo ang ating Panginoong Jesus, hindi naman din ho nagmalaki. Namuhay siya ng may pagpapakumbaba at hindi mapagmataas. Di ba po, nakapako ho siya doon, may umuusig din sa kanya na, kung ikaw nga ang hari, ba't di ka bumaba dyan? Siguro kung namuhay siya bilang kagaya natin, makapangyarihan siya. Ano ba naman yung sabihin niya lang na, okay, gawin kitang kabayo ngayon na. May magagawa ba tayo? Hindi imposible sa Diyos yun. Kaya niyang gawin yun, pero ang ginawa niya, sabi niya sa Diyos Ama, patawarin mo sila at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So tayo ganun din, yun yung napakagandang example. Mahirap, yes, mahirap yan, pero sa habag at awa ng Diyos, di ba laging turo nga sa atin ni Pastor Archie, inhale, exhale. Ingat kapatid. Pero minsan, yung manubela, yung bilog, parang nag-iiba sukat sa sobrang gigil mo. Pero purihin ng Panginoon kasi, nang ibabaw yung habag ng Diyos. Grace lang ni Lord yan, bet natin yan mapaglalampasan. Sa halip ituring ang ating sarili na higit sa iba, dapat tayong makipagkaibigan sa mga taong mabababa ang kalagayan. Sa pamantayan ng tao, mga street sweeper, gwardiya, feeling natin. Sila yung mababang, sabi nga nung nakaraang eleksyon, sila yung mga nasa laylayan. Pero dapat, anuman ang kanilang estado sa buhay, pareho lamang ang respeto na ibigay natin sa kanila. Sabi nga, respect begets respect. Gusto mo respetohin ka, respetuhin mo din sila. Hindi pwedeng, nirespeto ako, respetuhin kita. Tinuturo sa atin ni Lord, hindi ka nirespeto, respetuhin mo pa rin sila. Amen? Pangatlo, kapag tayo pinapalakas ng pag-asa, tumutugon, maaari tayong tumugon sa paraang marangal at hindi mapaghiganti. Sa pagpapalakas ng ating pag-asa sa Diyos, maaari tayong tumugon sa paraang marangal at hindi mapaghiganti. Sabi ko sa verse 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hindi sinabing sa mga rumirespeto lang sa'yo o sa mga nagpapakita lang sa iyo ng kabutihan. Bagkus, sikapin ninyong mamuhay na marangal sa harap ng lahat ng tao. Kapag may kamalian at kasamaang ginawa laban sa atin, ang madalas nating tugon ay maghiganti o kaya naman ibalik ang mas malala pa ang mga ginawang masama sa atin. At sabi ko nga kanina, normal yan. Kasi bata pa lang tayo, ganyan na parang hindi naman tinuro sa atin ng magulang natin yan, di ba? Pero parang innate sa atin. Innate sa atin na masama. Simple lamang po yung isang kasalanan din po, di ba, yung greed. Di ba, ang bata nga, pagka may gusto, ayaw ibigay, bigyan mo ng mas maganda, di ba, automatic yung bata, ile-let go niya yung hinihingi mo, tapos kukunin niya yung maganda. Tinuro ba ng magulang yun? Hindi. Natural ho sa atin yun eh. So tayo ganun din. Kumbaga, natural sa atin yan, at kung aasa ka sa sarili mo na hindi ko nagagawin sa kapwa ko yan, tiyak, matitisod at matitisod ka pa rin. Madadapa ka pa rin. Magagawa mo pa rin yan sa kapwa mo. Pero dahil ang ating pag-asa ay nakaangklas sa Diyos, pinapaalalahanan tayo ng banal na Espiritu na, hindi yan ang nararapat gawin. Sa grasya niya, nagagawa natin ito. Ngunit hindi tayo dapat mamuhay ng ganyan. Sa halip na maghiganti, dapat nating gawin kung ano ang dapat na gawin ng tama at marangal sa mata ng iba at higit sa lahat sa mata ng Diyos. Alam niyo po, sa ibang pananampalataya, lalo na po sa bansang Indonesia, doon ho, masasabi ko po na kakaiba ho din ng kanilang pag-uugali.
Niloob po tayo ng Panginoon na makarating din ho sa Australia. Ibang-iba ho doon. Doon nga ho, natulak ho ako sa parang LRT. Kasi nga ho, di ba, numero 1 daw na ang bansang Australia, ano yan yung nagdi-discriminate. Kulay ko pa lang, ang layo na, di ba? Tapos sa Thailand, ganun din, medyo may masusungit. Merong iba naman, matulungin din. Pero sa Indonesia, wala ho kaming na-experience nung kami po ay napunta doon na parang masungit lahat sila, mabait. Kasi ang kanilang pananampalataya pala doon, naniniwala sila doon sa good karma. Na kung ano yung gawin mo sa iba, gagawin din sa'yo. Kaya lang, sa ibang katuruan. Kasi everyday ho sila bago pumasok, or kahit ano gagawin nila, lagi silang may alay sa harapan ng bahay. Even sa taxi, may alay sila na parang something ng mga bulaklak or ganyan. Pero sa atin, ito ang turo, ito ang totoong turo, di ba po? Na hindi dapat tayo gumaganti ng kasamaan sa kasamaan. Bagkus, tinuturo sa atin na tayo ay gantihan natin ang masama ng kabutihan at sikapin nating mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng tao. At higit sa lahat, sa harapan ng Diyos. Kapag may kamalian at kasamaang ginawa laban sa atin, ang madalas nating tugon ay magiganti at ibalik pa ng doble yung ginawa nilang masama. Ngunit hindi tayo dapat mamuhay ng ganito. Sa halip na magiganti, dapat nating gawin kung ano ang tama at marangal sa mata ng Diyos. Dapat nating pagtagumpayan ang kasamaan sa pamagitan ng kabutihan. Kaya nga po sabi sa verse 21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ginawang ka ng kasamaan, gantihan mo ng kabutihan. Pero ang tinitignan pa rin ho ni Lord dyan, yung heart natin, yung intention, Kasi pwede naman din kasing gawin mo yung kabutihan sa Kanya, kasi ang intention mo, gusto mong gumanti pa rin. Ang ganti mo nga lang kabutihan, ibig sabihin, may praise sa ganyan Ano yun? Kill them with your kindness. Kasi sa tingin mo, yun ang pwede mong maging ganti sa Kanya. Ang intention mo iba. Hindi ang intention na makita at maluwalhati ang Diyos sa buhay mo kasi marangal kang namumuhay regardless kung sino ang kaharap. Pwede ka naman kasing gawin ko ngayon ng kabutihan. Pero ang intensyon ko, darating ang time. Masyado kang mapagmataas, sige, hindi kita papatulan ngayon. Bagkus, gagantihan kita ng kabutihan. Darating ang panahon, mangangailangan ka rin ng tulong ko. Yuyuko ka rin sa akin. Kaya pag dumating yung pagkakataong yon, tuwan-tuwa naman tayo. Kasi yun yung intention ng heart natin. Hindi natin ginawan o sinuklian ng kabutihan yung kasamaan dahil sa karangalan ng Diyos. Ginawa natin yon kasi yon ang alam nating ganti na pwede nating gawin. Guilty rin ho ako dyan. Dumaan din ako sa ganyan. Ay, ganun katwiran ko kasi nun. Di ba, sige, naka-in ako duty ako ngayon, naka-in ako, manager ka, crew ako. Kung anong gawin, kung anong sabihin mo, as long as pasok dun sa job description ko, wala problema. Gagalingan ko pa. Inintay ko yung pagkakataon na inutusan niya ako, hindi na ako naka-in. Naka-out na ako. Sabi niya, ano po ito, late 90s, sabi niya, Megs, pa-develop mo naman to. Yung film, pa-develop ko daw. Naka-out na ako. Sabi ko, ma'am, sorry, out na ako Pero sige, ma'am, ano ho ba laman itong film na to? Picture ho ba to nung crew meeting natin? O personal mong picture to? Kasi kung personal mo, ma'am, nagmamadali ako, may klase pa ako Sabi nung manager sa akin, amin na, ba na lang utusan ko? Pagtalikod ko, tuwang-tuwa ho ako nun. Katwiran ko, naisahan din kita. Kasi, yon ang turo ng mundo na meron ho tayo.
Pero pinakita sa akin ng Diyos, hindi tama yun. Kasi Christian na ako nung mga panahong yun eh. Di ba dapat may pagpapakumbaba pa rin? Dapat meron pa rin, ay sige ma'am. At kung hindi mo naman talaga kayang gawin, edi sabihin mo yung totoo. Ma'am, sorry ma'am kasi pa-out na ako, may klase pa ako. Tuloy, nung sumunod na nag-duty kami, ayun, lalo akong pinahirapan kasi naka-duty, naka-in eh. Parang siguro sa kanya ang ganti niya, pinahiya mo ko Sige, bukas ako ang manager in charge, yari ka. Ang dami ko ipapalinis sa iyo. Lahat ng restroom, linisin mo. Pagkatapos niya, pull out mo yung grease trap. Kaya sabi ko, Lord, ang bilis Kumbaga, ang bilis ng aral na ibinalik sa akin ni Lord. Kaya tama lamang na huwag tayong magpadaig sa masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. Magpakita ho tayo ng kabutihan sa kapwa ho natin. Totoo po yan, mahirap po gawin, lalo na pagka naaapakan yung ego natin, naaapakan yung pride ho natin. Pero sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon, upang magamit tayo ng tama sa pagpapayag ng Kanyang salita, sa habag at grasya niya, at patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ang mga aral na ito ay ating malalakaran. Lagi ho nating isipin, ang pag-asa natin nasa Diyos, anuman ang mga paghihirap, pagtitiis na meron tayo dito, iyan ay mga panandalian. Hindi man natin yan makuha or makamtan yung ninanais natin dito sa lupa, wanting for sure, sa kabilang buhay na kasakasama natin ng ating Diyos, masasabi nating hindi ako nagkamali ng desisyon na mamuhay ng matuwid kay Kristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kay recap po tayo, pamumuhay Kristiyano. Ayan, sa pagpapalakas ng ating pag-asa sa ating Panginoon, maaari nating pagpalain ng iba sa halip na isumpa. Maging daluyan ng pagpapala. Maaari din tayong mamuhay ng mapagpakumbaba at hindi mapagmataas. Hindi yung ako ang boss dito, ako ang manager, nakakotse ako, ikaw nakabike ka lang, kaya itabi mo yan, o motor ka lang, tabi. Walang ganon. Kaya natin mamuhay ng mapagpakumbaba at hindi mapagmataas. Pangatlo, maaari tayong tumugon sa paraang marangal at hindi mapaghiganti. Ginawan tayo ng kasamaan, gantihan natin ng kabutihan para maunawaan niya na, grabe naman tong taong to, pinakitaan ko na nga ng masama, ginantihan pa ako ng kabutihan. Tapos malalaman niya, sa Peace of Harvest pala siya umaatin. Ay, Christian pala. Tuwing ka lang ng simba nyo, pwede ba sumama? Di ba po? Sa kilos at gawa pa lang natin, nakikita na luluwalhati ang ating Panginoon. At sa ating pangwakas, sabi po sa verse 19 to 20, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Parang sinasabi ho dyan sa verse 20 na gayon mapapahiya siya sa kanyang sarili. Bakit? Kasi sa kabila ng kasamaan na ginawa niya sa iyo, ang iginanti mo pa rin sa kanya, kabutihan. At doon niya makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagpapaalala niyo po sa amin, Panginoon, kung paano po kami mamuhay ng matuwid kay Kristo. Salamat, Panginoon, dahil pinapakita mo sa amin kung paano ka namuhay nung kayo ay naririto sa lupa. Tama lamang, Lord, na kami po ay mamuhay din gaya po ninyo na may pagpapakumbaba at ang sino mang gumawa ng kasamaan sa amin, ito ay aming gagantihan ng kabutihan. Patuloy, Lord, na aming panalangin, Lord, na malakaran namin ang mga aral na ito, Panginoon, sa habag at grasya mo. At higit sa lahat, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu.
Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe niya at tunay nga po, napakabuti po ng ating Panginoon. Dako naman po tayo sa pagbibigay. Idalangin po natin ang ating tithes and offering. Panginoon, salamat po sa aming mga trabaho. Salamat po sa mga business, O God. Help us, Lord, to be the cheerful giver, O Lord. In Jesus' name, I pray. Ay dalangin ko po, enlarge our territories, Father, in the name of Jesus, that you will give us more blessings upon blessings kung kami ay nagbibigay sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are, and I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Ngayon naman po sa mga birthday celebrants. Sa June 30, si Sister Oring Bisda. Sister Maribel Reybuenan. July 2, Brother Chito Dumagit. July 4, Brother Ralph De Los Reyes and Bon Louis Bautista. July 5, Sister Melissa Visda. Sa anniversary po, kung wala naman po, sa mga birthday po, pwede pong dito po sa harapan at papanalangin po natin. Sige po, dalangin po natin ang mga may birthday. Ama, salamat po sa kanilang buhay. Purihin ka, O Diyos, sa kanilang patuloy na kalakasan. Patuloy, you are Jehovah Rapha for them sa mga may sakit, O Diyos. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, Ama. At patuloy na buhay na may kaluguran sa iyo, O Diyos. Purihin ka sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po sa Bible study,
every Wednesday, 7 to 8 p.m. Sa Bible studies, sa morning po, 5 to 6 a.m. Sa evening naman po, Monday, Saturday, Friday, 7 to 8 p.m. Kung wala na po, tawagan na po natin si Pastor Melvin sa pagwawakas po ng ating pananambahan. Amen po rin po ang Panginoon. This coming Sunday, that is July 6. Ayan, ito po, mag-uumpisa na po yung ating Bible study. Dito po gagawin sa ating bahay sambahan ng 9:30. Kung matatandaan niyo po, nung araw po, bago ho mag-umpisa ang ating Sunday service, meron ho tayong Bible study na ginaganap bago ho tayo mag-umpisa. So, ang una pong mag-share ho sa atin ng salita ng Diyos o mangunguna sa atin si Sister Linda Bilog. Tapos po, ang ating presider that day is si Sister Lisa Palomar. Ang sa tithes and offering naman, ang mananalangin si Brother Greg Melendez. At ang flower bringer naman po ay ang Talag family. Ayan po. At sa mga Board of Elders and Ministry Heads, per Sunday po kasi iyan at pasok ng third quarter, meron po tayong quarterly meeting para mapag-usapan at ma-evaluate natin yung mga nakaraang gawain at sa mga paparating pa. So kaya purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na nagdaan na kami po, Panginoon, ay inyong sinamahan at pinangunahan sa aming gawain. Maraming salamat sa aral na pinagkaloob niyo po sa amin, sa pagpapaalala sa amin, kung paano po kami mamuhay bilang mga anak mo. Dalangin namin, Panginoon, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ito ay aming malakaran, makita po ito sa aming pananalita, makita po ito sa aming mga kilos at gawa upang ikaw ang makita na naghahari sa aming buhay. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. At Lord, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay at sa buong linggong paparating, ipinagkakatiwala po namin ito sa inyo. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po kami ng kalakasan, karunungan, katalinuhan at kakayahan upang magampanan po namin ang aming tungkulin sa aming mga trabaho, sa mga negosyo ng mga kapatiran, at higit sa lahat, Panginoon, sa iyong gawain. Gayon din, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, panalangin po namin ang bakod ng pag-iingat sa bawat pamilya na lalabas at i-enjoy ang araw na ito kasama ka, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, patuloy na pagkalinisin ang aming mga daraanan, ilayo sa anumang mga kapahamakan o aksidente. Ganun din, Panginoon, ang mga tao at sasakyan na aming makakasabay sa lansangan. At makakauwi po kami sa aming mga tahanan ng nasa maayos na kalagayan. Gayun din, Panginoon, panalangin din po namin ang panahon, lalo na po, Panginoon, sa pag-uwi po nila Pastor Archie na manggagaling po ng Puray. Dalangin namin, Lord, na isang maayos sa panahon at walang pag-ulan upang makauwi po sila sa kanilang mga mahal sa buhay at datnan po nila ang kanilang mga mahal sa buhay ng nasa maayos na kalagayan. Kaya, Lord, patuloy po naming pinangahawakan at aming panalangin na sa araw-araw na darating sa aming buhay, kung loloobin, Panginoon, sa marami pang taon na ipagkakaloob niyo sa amin, patuloy na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat. Anuman ang aming kinakaharap, mabuti man o di mabuti, kami man po, Panginoon, ay nasa kalagayan na nakaluluwag o nasa kagipitan man, kami man po, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman o nasa maayos at malakas sa pangangatawan, pupurihin ka rin po namin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na bigyan niyo po kami ng pusong mapagmahal, hindi lamang po, Panginoon, sa amin, sa aming pamilya, magkus, pagmamahal sa aming kapwa, gaya po na tinuro nyo kanina umaga, Panginoon. Gayon din, patuloy kaming magmahal sa inyo. Patuloy din po naming panalangin, Lord, bigyan nyo po kami ng pusong mapagpakumbaba. Dahil anuman po ang meron kami ngayon, posisyon man yan sa trabaho, sa aming katayuan, sa lipunan, mga bagay na material na meron kami,
Lahat ng ito, Panginoon, sa inyo po nanggaling. Wala po kami may pagmamalaki sa inyong banal na harapan. At higit sa lahat, Lord, dalangin namin, Lord, bigyan niyo po kami ng pusong mapagpatawad, gaya po ng pagpapatawad niyo po sa amin sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesus. Kaya, Lord, patuloy po namin pinangahawakan ang salita mo sa aklat po ng Bilang 6, 24-26, na mapangyari po ito sa aming buhay, sa pamilya po namin, sa Peace of Harvest Christian Ministry, sa bansang Pilipinas at sa bansang Israel. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsusumamo sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Natapos na naman po ang isang buong linggo at purihin po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Tayo pong lahat ay umawit bago po tayo maghiwa-hiwalay. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus. Jesus, you are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you, all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, all about you. It's all about you, Jesus. Nobody else, nobody else, nobody else, 'cause it's all about you. Nobody else, nobody else, nobody else, 'cause it's all about you. Nobody else, nobody else, nobody else, 'cause it's all about you. Nobody else, nobody else, nobody else, 'cause it's all about na 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 na. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless us all. See you next Sunday. Na 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 na. It's all about you.